Dudang mabubulabog ang inyong umaga kung ang bubulaga sa inyo. Isang higanteng buwaya. Ay! Anak yung Katulad ng nangyari sa mga residente ng Simunol sa Tawi-Tawi noong September 8. Nahindik na lang sila sa kanilang paggising nung may lumalangoy na buwaya sa kanilang karagatan. Kaya naman mahigit 20 tao ang nagtulong-tulong. Pinalibutan ng malaking lambat ang itinuturing nilang banta sa kanilang kaligtasan. Para hindi na makapalag, tinalian ang bibig at tinakpan nila agad ang mga mata nito. Dahil first time daw nilang makakita ng ganito kalaking buwaya rito. Katulad ng inasahan, maraming nakiusyoso. Naaalala niyo pa ba si Lolong? Ang dambuhalang saltwater crocodile na nahuli sa Agusan sa Mindanao. Meron pa ngayong isa pang dambuhala ring saltwater crocodile na nahuli naman sa malayong isla ng Simunol sa Tawi-Tawi. Nito lang Miyerkules, pinuntahan ng aming team ang Simunol sa Tawi-Tawi. Bago makarating doon, sumakay sa lancha sa Chinese Pier sa bayan ng Bonggao. Makalipas ang isang oras, tumambad ang ganda ng Tawi-Tawi. Ang mga bahay nakalutang sa dagat. Sa Tubig Indangan Wharf, makikita ang kauna-unahang moske sa buong Pilipinas, ang Sheikh Karimal Makdum Mosque na kasalukuyang nire-renovate. Sa moskeng ito, taimtim na nananalangin si Al-Hakim Nasa o Nasa. Malaki raw ang pasasalamat niya dahil ligtas siya at ang kanyang mga kasama kahit pa naka-face-to-face nila ang buwaya. Ang sabi nila sa amin, ito daw ay isang hallucination ng guni-guni lang ng mga tauhan namin. At saka hearsay lang daw po. So kaya walang niniwala. Huwebes pa lang daw ng hapon, naispatan na nila ang higanteng buwaya na umaali-aligid sa kanyang pukot o lambat. Agad niyang binalaan ang kanilang mga kapitbahay. Pero dahil walang ebidensya, dinedma siya. Hindi ko maniwala. Imposible naman. Nakasanayan ba? Wala talagang buhaya dito. Naku! Kamera! Ito na! Pero kinagabihan, may isang grupo uli ng mga mangingisda na nakakita rin ng buwaya. Tabang. Pagkatapos, maraming na tao magtingin sa amin noon sa barangay Pagasinan. Pauwi na raw sana sina Kais at Alnasil nung bigla itong humarang sa kanilang daraanan. Mania! Enggak! Ito na ang video eh! Pero dahil gabi na, nahirapan silang hulihin ito hanggang naglaho na parang bula. Muwi kami kasi walang kami ilaw. Mahirap ang pagkuha ng buhaya yan. Gayunpaman, kumalat pa rin ang chismis na merong umaali-aligid na higanteng buwaya. Kaya ang mga magulang, pinagbawalan ng lumabas ang kanilang mga anak. Matakot ako para may anak pa makagat ng mga kamag-anak namin. Matanda, yan. Hiyatoongan, babuaya na, matakot ako. Ng mga, anak ko lang mandi, itayak talo mo, kakanda buhaya. Hanggang kinaumagahan, habang nangingisda ang magbiyanang Nasa at Ilyas, ang chismis tungkol sa giant buhaya na kumpirma. Ang ginawa po namin, hindi po namin basta-basta na pinalibutan ng lambat. Tinanong po muna yung mga paligid namin. Kung mayroon bang mga otoridad, pero po, walang nangyari. Wala po ni isa, wala. Ang sa amin lang po, for security purpose, para po safe ang mga residente dito. Sabi ko sa padre-in-law ko, we have to sacrifice. Nung nag-low tide, unti-unting bumungad sa lahat kung gaano kalaki ang hindi nila inaasahang bisita. May habang 16 feet and 11 inches. May lapad na 3 feet at bigat na 600 kilos. Agad nila itong hinuli. Pero kahit nakatali ng bibig nito, nagpupumiglas pa rin.
At dahil sobrang bigat nito, nahirapan silang iahon. Yung nag-start po kami ng paghuli, sobrang takot po namin. Kaya po, masyadong malayo po kami doon sa buhaya. Pero nung nakita namin na pagod ang buhaya, dahil nga sa lambat, alis na po yung takot-takot na yun. Matanda like ko si Jawang niya mag-ala yanan, tanda ko sa biyamaan. Pero makalipas ang 30 minutes, naiangat din at isinakay sa maliit na truck. Itinurn over sa munisipyo ng Simunol. At dahil ang biyanan ni Nasa na si Elias ang nakahuli sa higanteng buhaya, ipinangalan ito sa kanya, Papa Bulls. Happy ako, bantog ako maanunaan, makakaruan na bantog ako makuman sa kabulan. Ayon sa Community Environment and Natural Resources o CENR ng Simunol, si Papa Bulls, lalaki at isa itong saltwater crocodile. Sa dagat o sa mangroves namumuhay. Pwede itong lumaki hanggang 30 feet at pinangangambahang ma-extinct o maubos ang lahi. Mas maliit si Papa Bulls kay Lolong, ang nahuli ring saltwater crocodile sa Agusan na ang haba 21 feet. Actually, hindi pas na certified itong crocs na ito as the second largest crocodile to Lolong. Pero as far as Tawi-Tawi is concerned, ito na ang pinaka-biggest crocodile. Nung napanood ni Dr. Filimon Romero, isang wildlife conservation expert, ang mga video ng paghuli ng buhaya sa Simunol, agad niya itong pinuntahan para masiguro ang kalagayan. Nakita ko sa Facebook yung pag-handle ng buhaya because I saw a lot of people, yung tinalian siya, tapos mga hinahawakan, ganyan-ganyan. Yung ganoon, talian mo siya, parang like it will cause shock and it will stress the animal. And sometimes kasi, animals also die with stress. Maayos naman daw ang lagay ng buhaya. Maganda ang balat nito at nasa maayos na kondisyon. May sugat nga lang sa ulo pero papagaling na ito. Ibig sabihin, hindi niya ito nakuha nung ito'y hulihin. Ang advice ko lang sa nila, just keep it safe. Just keep it in an area na hindi siya parang like disturbed. And sabi ko in an area na medyo may dagat. Maaring naligaw lang daw si Papa Bulls kaya nadayo rito. Baka because of habitat destruction, kaya nakapunta dyan. Maybe looking for feeds, looking for mates. May nesting places din daw kasi o pangitlugan ang mga buhaya sa Tawi-Tawi. Kahit pa, ayon sa DENR ng ARMM, hindi kabilang ang bayan ng Simunol sa natural habitat ng mga saltwater crocodile sa Tawi-Tawi. Definitely, hindi habitat ng species na yan, munisipalidad ng Simunol. Ang habitat ng mga crocodile like that species ay mangrove swamps. Wala naman mangrove swamps sa Simunol, although meron patches, kaya lang maliit. Gayunman, ipinagbabawal ng batas ang panghuhuli at pagpatay sa mga ito sa mga nesting area o sa natural habitat ng mga saltwater crocodile. Sa ngayon, nakatira si Papa Bulls sa swamp ng isang Japanese garden sa munisipyo. May mga bakod sa paligid nito. Gwardyado pa. We've been reading yung mga articles, ginugugol namin kung paano siyang mabuhay, in captivity. Sa pagkain, medyo hindi naman siguro problema kasi din siyang tumagal na hindi kumain kahit buwan. Marami naman ang mga nagtutungo rito para makita si Papa Bulls. First time ko makakita ng buhaya dito sa Simunol. Matanda na, ang bako makakita. Masaya kami. Nakita kami ng dito, mga buhaya. Sa ngayon is very popular na naman ang lugar namin. It's because of natagpuan na buhaya. Sa ngayon, wala kaming intention na pakawalan ang saltwater crocodile sa natural habitat dahil delikado ito sa buhay ng mga tao. Sisikapin ng DENR at saka local government units ng Simunol tutulad ang environment ng buhaya na yan sa natural habitat. I think before i-allow nila, dapat may plano kayo. How do you strengthen this swampy area here para hindi siya makalabas? Sa amin na lang, parang like it's better that the wildlife species be allowed to stay in its natural habitat. Ang mga buhaya laging inihahalin tulad sa mga sakim. Kahit na sa totoo lang, simple lang naman ang gusto nila. Ang malayang makapamuhay sa natural nilang tirahan, kung saan ang turing sa kanila hindi kalaban.